ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay ng tao ay isang kwento na pwedeng isulat gaya ng isang diary. Ang isang diary ay ang tinatawag na talaan ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao. Kung makakabasa ka ba ng isang diary na hindi sa'yo, kukunin mo ba ang mga aral na nakasulat dito o babasahin lamang ito at muling itatabi? Ang kwento ngayong hapon ay tatakbo sa buhay ng isang matandang lalaki na si Lolo Fonso kasama ang 2 tao na nag-alaga sa kanya. Ipapabasa niya ang mga sinulat ng yumawong asawa sa kanyang diary at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay sasakto ang nakasulat sa diary sa mga buhay ng 2 tagapag-alaga. Halina't alamin kung ano ang mga pangyayari na maghahanay sa nakaraan at sa kasalukuyang buhay ng mga tauhan. Pakinggan natin ang istorya ni Delia dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Delia, 37 years old sa kasalukuyan. Pero 32 lang po ako nang mangyari ang aming ikakwento. 2019 po noon. Papa Dudut, nasasabi ko na aming ikakwento kasi 2 po kaming pinanggalingan ng kwentong ito. Ang sinasabi ko po ay si Alan, 35 years old naman po siya noon. Papa Dudut, pareho po kaming caregiver at noong panahon na yon ay may inaalagaan kami na isang matanda, si Lolo Alfonso o Lolo Fonso. 2 shift lang ang pag-aalaga kay Lolo Fonso, kaya yun po ang pinagsasalita naming oras ni Alan. Ako tuwing 6 AM hanggang 5 PM at si Alan naman ay 6 PM to 5 AM. Hindi naman po alagain si Lolo Fonso. Malakas pa naman siya at kailangan mo lang siyang alalayan kasi dahil sa edad niyang 85 ay may mga hindi na siya kayang gawin. Kaya masasabi kong hindi ganon kabigat ang trabaho namin. Sa totoo lang ay hindi na namin iniisip na trabaho ang ginagawa namin dahil sobrang bait sa amin ni Lolo Fonso. Nabiyudo siya noong 2017 at noong taon na yon din kami napasok bilang mga caregiver dahil nga wala nang kasama si Lolo Fonso. Nang mag-isa na si Lolo Fonso ay doon niya palang naramdaman na mahina na siya. Para sa kanya ay si Lola ang kanyang superpower, kaya nang mawala ito ay humina na siya. Ang isa sa mga routine namin sa pag-aalaga ay ang pagbabasa ng isang pahina, isang araw ng diary ni Lola Juliana, ang asawa ni Lolo Fonso. Lagi niyang gustong magbalik alaala sa pamamagitan ng pakikinig sa mga sariling salita ng asawa na nakasulat nga sa diary. Ang diary ay nagsimula noong 1959 at nagtapos noong 2016 noong panahon na hindi na ito nakakapagsulat dahil mahina na. Mahal na mahal ni Lolo ang asawa niya, kaya ganoon na lamang ang halaga sa kanya ng diary at ng mga nakasulat dito. Lo, nabusog ba kayo sa tanghalian natin? Oo naman. Bukas, anong gusto niyong almusal? Nako, ikaw na ang bahala. Lahat naman ng lutuin mo siguradong masarap. Lolo Fonso talaga. Hanggang ngayon niloloko niyo pa din ako. Sa edad ko bang to, manloloko pa ako. Sige na nga po. Mahiga na po ba kayo? Sasandal na muna ako dito.
Ay, tubig Lo. Ayos na ako. Sure kayo ah? Itong batang to, masyado kang nag-aalala. Huminahon ka nga. Maupo ka na lang muna dyan at magkwentuhan na lang tayo. Mabuti na po yung sigurado. Ayan, kanina ka pa nagtatrabaho. Magpahinga ka. Lo, sinusulit ko lang naman yung binabayad nyo. Huwag mo ngang sabihin niyang binabayad. Ayokong isipin na binabayaran ko kayo. Isipin niyo, binibigay ko sa inyo yung pera. Isa pa, sinabi ko naman na hindi ko gustong para kayong iba. Mas magiging masaya at magaan ang lahat kung magtuturingan tayong pamilya. Pasensya na Lolo Fonso. Nahihiya lang naman ako. Isa pa yan, meron bang pamilya na nagkakahiyaan? Sorry Lo. At saka kaya kayo nandito para may kasama lang ako, hindi para magpagod kayo. Tama na yung magluto ka ng pagkain natin, maglinis paminsan, pero hindi mo kailangang gawin lahat dahil nakakakilos pa naman ako. Opo Lo, pasensya na. Basta ang gusto ko lang, lagi kayong malakas. Kaya minsan, pakilusin mo ako. Hayaan mo akong tumulong minsan para naman may exercise ako. Kita mo tong muscles ko sa braso, nakalaylay tuloy, parang mas pagod pa kaysa sa akin. Lagi kayong ganyan Lolo ha? Alin? Yung nakalaylay ang muscle? Hindi Lo. Yung pagiging masayahin. Dapat ganyan lang kayo lagi. Ay, yan naman ang sekreto ko, kaya mukha akong bata. Oh, mukha ba akong 85? Di ba hindi? Kasi mukha pa lang akong mag-85. Naku, ayan, naubo tuloy kayo. Hinay lang din sa saya. Eto po tubig oh. Ayos na ako. Marahil naalala lang ako ni Huling. Kaya siguro dapat ka nang magbasa ng diary niya. Ay opo, sige po. Anong page po ba tayo ngayon? Ilagay mo sa Enero 7, 1954. January 7, 1954. Eto po. Sandali, gusto kong mahiga. Ay wait Lo. Kaya ko na. Maupo ka na lang dyan at maghandang magbasa. Ayos na pwesto mo Lolo? Sige, simulan mo na. Taon, Enero 7, 1954. Umaga at mag-isa ako dito sa aming silid. Umalis ang asawa kong si Alfonso upang bumili ng gamot. Ang gamot ay para sa aking kalagayan ngayon. Napakasakit sa dibdib ang pangyayaring to sa buhay naming mag-asawa. 2 buwan na pala akong buntis. Dahil wala akong napansin na sintomas o hindi ko alam kung hindi ko lang pinansin. Dahil doon ay hindi ko nalaman na nagdadalang tao na pala ako. Nalaglag ang walang kalaban-laban na sanggol. Sinabi ng mga doktor na mahina daw ang kapit ng bata. Naaawa ako sa asawa ko. Hindi nararapat sa kanya ang ganitong pangyayari. Ako ang may kasalanan. Hindi ako nag-ingat. Alfonso, patawarin mo ko. Anak, patawarin mo ang nanay. Ay. Oh, Lo, bakit? Ayos lang ba kayo? Oo, Umiiyak kayo. naalala ko ang araw na yan. Sinisisi ni Juliana ang sarili niya. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Naiintindihan ko po si Lola. Salamat. Pero bakit mo nasabing naiintindihan mo siya? Kasi po... Delia, Po? ayos ka lang? Opo. Iha, ano bang nangyari sa'yo? Huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Lolo, nagkaanak po ako. Ha? Nasaan siya? Wala na po. Teka, ano bang nangyari? Paano nangyari? May nakilala po akong lalaki. Una maganda ang pakikitungo niya.
Pero nung malaman niyang pinagbubuntis ko ang anak niya, walang sabi-sabi bigla na lang siyang nawala. Iniwan niya ako. Ikinalulungkot ko ang nangyari. May gusto akong itanong pero maiintindihan ko kung ayaw mong sagutin. Ayos lang po, Lolo. Itanong niyo lang. Nasaan na ang bata? Lolo, pinanganak ko po siya ng mahina. Kaya ilang araw lang, nawala din siya. Diyos ko, ikinalulungkot ko. Pasensya na sa pagtatanong ko. Ayos lang, Lolo. Napatawad na siguro ako ng anak ko. Kaya sa kapatid ko na lang po nakasama ko ngayon ko binabaling lahat ng pag-aaruga. Opo, Papa Dudut. Kung si Lola Juliana ay nakuna noon, ako naman po ay nakapanganak pa. Nakalabas ang bata pero wala pang 2 araw na nabubuhay siya ay nawala din ang anak ko. Sinisisi ko talaga ang sarili ko noon at hindi ko naalagaan ang sarili ko dahil sa kakaisip kung paano ko siya palalakihin dahil sa pag-iwan sa amin ng tatay niya. Pero nang mawala siya ay mas sinisisi ko ang sarili ko dahil sa hindi ko ginawa ang lahat para maging ligtas ang anak ko. Naging makasarili ako. Kaya ngayon po ay bumabawi ako nang mawala po ang mga magulang namin ay bata pa ang aking kapatid na si Nika. Kaya nung wala na ang mga magulang ko ay ako na ang nag-alaga sa kanya at nagpalaki. 14 years old na po si Nika noong panahon na yon. 7 years old pa lamang siya ay nasa akin na siya. Malayo po ang agwat namin ang kapatid ko. Hindi ko po alam sa mga magulang ko kung bakit pero ilang taon bago sila nagkaanak muli at si Nika nga po yun. Si Nika ang sumagip sa paninisi ko sa sarili ko. Sa kanya ko ibinaling ang hindi nagawa sa anak ko. Matapos naman po ng kwentuhan namin ni Lolo ay siya pa ang nakapansin ng oras na malapit na palang matapos ang shift ko. Kaya sinabihan niya ako na mag-ayos na para makaalis ng tamang oras. Sinabi ko kay Lolo na aalis na lamang ako kapag nandun na ang kapalitan ko na si Alan. Pero ayaw ni Lolo. Sinabi niya sa akin na kailangang makauwi ako sa tamang oras dahil baka hinihintay na ako ng kapatid ko. Dahil alam kong matagal na diskusyon na naman kung magpipilit akong hindi muna umalis kaya sumunod na lamang ako at umalis eksaktong 6:00 ng hapon. At wala pang 1 oras ay darating naman ang aking kapalitan na si Alan. Lolo Fonso, nandito na ako. Narito ako sa kwarto. Mano po, Kaawaan ka ng Diyos. kamusta lo? May kailangan po ba kayo? Meron sana eh. Ano po yun? Kailangan ko sanang magpahinga ka na muna bago ka maaligaga dyan. Pareho kayo ni Delia eh. Okay lang po lo. Nakapagpahinga naman po ako sa biyahe. Ano bang pahinga sa biyahe? Nakamotor ka tapos nakapagpahinga ka. Kaya ko po, malakas pa naman ang katawan ko eh. At ako mahina na. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Pwes, magpahinga ka muna. Salamat lolo. Gusto mo ba ng tubig? Lolo naman, trabaho ko yan. Hindi ka nagtatrabaho dito. Parte kayo ni Delia ng bahay na to. Salamat po lolo. O ngayon, gusto mo ba ng tubig? Lo, kahit parte pa ako ng bahay na to, ako pa din dapat ang gagawa noon. O basta, magpahinga ka na muna. Maupo ka dyan at balitaan mo ako kung kamusta ang biyahe mo. Maayos naman po. May mga ilang aberya lang. Anong aberya? May babaeng munti ko ng masagi kanina. Bigla kasing tumawid, mabuti nakapreno ako. Abay bakit? Humabol pa sa pagtawid sa kalye ang babae. Hindi po, nagse-cellphone kasi. Nako, kaya ako, yung cellphone ko, nandito lang sa bahay. Hindi ko masyadong ginagamit. Elo, dadalawa lang naman kami ni Delia na nasa phone book mo. Abay, sino pa ba dapat ang nandun? Yung mga friends nyo, Ayoko na silang istorbohin. bakit naman po?
Patay na sila. Uy Lolo, ang sama natin. Tumatawa tayo. Hindi naman sila ang pinagtatawanan natin, kundi yung phone book ko. Uy, si Lolo nagpapalusot. Tumigil ka nga dyan. Mga kaibigan ko, sumalangit nawa kayong lahat. Saka na tayo magkita at bata pa ako. Mukhang magandang gising nyo ah. Ay, napakasarap kasi nung nilutong almusal at tanghalian ni Delia. Kaya inaantay ko na rin ang hapunan para matikman yung bangus na niluto niya. Nakakahiya na kay Delia. Bakit? Kasi parang lugi siya kasi pang umaga siya. Kaya siya lahat ang nagluluto ng almusal, tanghalian at hapunan. Tapos ako, darating ng hapon, kakain lang ng luto niya na panghapunan. Tapos pag nakatulog na kayo, pwede na akong sumabay matulog. Samantalang siya gising buong araw. Ewan ko nga sa babaeng yon. Sinabi ko naman sa kanya na kapag nakatulog na ako ng hapon, ay sumabay na siya para makapagpahinga siya. Kaso mas gustong maglinis. Ayaw niya naman na magpalit kami ng shift kasi nasanay na daw siya. Gusto niya kasing samahan lagi ang kapatid niya sa gabi. Babae kasi ang kapatid niya at bata pa. Yun nga po eh. O siya, para makapagpahinga ka na rin, magbasa na tayo. Okay po. Anong page po tayo? Lagay mo sa Oktubre 18, 1966. 1966. Eto. Sige. Isang taon kaming nagluluksa ni Alfonso dahil sa pagkalaglag ng anak namin. Gaya ng nasabi ko sa mas naunang pahina ng talaan na ito, ay iniwan sa amin ng kaibigan kong si Celeste ang anak niya sa pagkadalaga bago ito nabawian ng buhay sa panganganak. Ang batang tinutukoy ko ay si Rolando. Andong siya para sa aming mag-asawa. Siyang sumalo sa dalamhati namin dahil nga sa pagkawala ng anak namin. Inalagaan namin at minahal siya na parang anak namin. Pero sa araw na ito, sa araw na 1 taong gulang na si Andong, ay dumating ang kanyang ama at kinuha niya sa amin si Andong. Wala kaming laban sa legalidad dahil siya pa din ang tunay na ama. Sa pangalawang pagkakataon ay nangulila na naman kami sa anak. Naaalala ko pa si Andong. 64 na taong gulang na rin siya ngayon. Nagkausap pa po ba kayo nung kinuha siya? 1 taon lang siya noon. Kung hindi man kami naikwento ng tatay niya sa kanya, malamang hindi na niya kami matatandaan. Hindi na nakipag-usap sa amin ang ama niya kahit kailan. Nakakalungkot naman. Oh, sobrang naapektuhan ka naman yata. Naisip ko po kasi ang anak ko. Paano kung biglang bumalik ang nanay niya at kunin siya sa akin? Kaya po ako nagsisikap ng sobra para maging maayos lang siya. Mabuti kang tao, kaya mabuti kang ama. Hindi ka iiwan ng anak mo. Ilang taon na ba siya ngayon? 8 taon na po, lalaki. Ivan po ang pangalan niya. Siguradong mabait na bata rin siya. Opo, sobrang bait po. Papadudot matapos po ang pagbabasa ng diary at usapan ni Alan at Lolo Fonso, ay sobrang naapektuhan po si Alan sa nakasulat sa diary ni Lola Juliana. Natatakot si Alan na paano kung siya ang tunay na ama ni Ivan ay kunin siya ng nanay nito kung babalik man siya. Hindi payak ang buhay ni Alan, kumbaga ay sakto lamang ang kanilang kabuhayan. Paano daw kung yon ang maging dahilan para mas paboran ng batas ang nanay ng anak niya? Papadudot dahil sa takot ni Alan, kahit po nakatulog na daw si Lolo Fonso ay hindi naman siya makatulog dahil sa kakaisip. May hindi lang naikwento si Alan kay Lolo Fonso. Totoo po ang sinabi niya na sobrang bait na bata si Ivan. Pero nung umagang yon ay ganoon na lamang ang sama ng loob ni Alan sa nangyari sa anak. Napagalitan niya ito ng sobra dahil sa pakikipag-away. Papadudot kahit na nagpaliwanag pa daw ang anak niya ay hindi niya pinakinggan dahil nga sa sobrang sama ng loob ni Alan sa mga nangyari. Hindi daw alam ni Alan kung bakit nakipag-away ang anak niya. Hindi niya naman itinuturo ito. Pero nang mahimasmasan siya, ay napahiya siya sa ginawa niya sa anak niya.
Na-realize niya na siya ang tatay kaya dapat siya ang unang nakakaintindi sa anak at dapat ay pinakinggan niya muna ito. Dahil doon kahit mag-alas 4 pa lamang ng umaga ay napatawag siya sa kapitbahay na binibilinan niyang tumingin-tingin sa anak niya. Sinabi ng kapitbahay na wala daw sa kanila si Ivan. Papadudot hindi daw siya napakali mula noong malaman niya ang pagkawala ng anak sa bahay nila. Papadudot gigisingin na sana ng kapitbahay ni Alan ang anak niya na si Ivan para mag-ayos dahil alas 6 dapat sila pupunta sa eskwelahan. Sasabay siya sa klase niya na hinahatid ng tatay nito. Hindi na po kasi aabot si Alan kahit na alas 5 pa ang alis niya kila Lolo Fonso. Aligaga si Alan ng mga oras na yon at hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya pwedeng iwan si Lolo Fonso pero papaano po ang anak niya? Hindi niya alam kung nasaan na ito. Saan ba nagpunta? Parang nakagapo si Alan na kaya namang kalagin ang pagkakatali pero hindi niya magawa, Papadudot. Gaya ng nasabi ko ay ganoon din ang iniisip ni Alan kay Lolo Fonso. Kung anong meron si Lolo Fonso na kahit natutulog ito ay biglang nagising. Kaya kitang-kita niya kung gaano kabalisa si Alan noong umagang yon. Pinilit huminaho ni Alan nang makita niyang gising na si Lolo Fonso. Pero ramdam ni Lolo na hindi siya maayos. Kahit gusto niyang magpaalam na aalis na ay hindi niya magawa. Alan, Ay, Lo, may kailangan kayo? wala naman. Ang aga niyong nagising. Naistorbo ko ba kayo? Hindi, gumising lang talaga ako. Magbabanyo ba kayo? Hindi, Gusto niyo ng tubig? Kape? mamaya na. Mag-relax ka nga lang. Masyado kang aligaga. Lolo naman, hindi pa nasanay sa akin. Parehong-pareho kayo ni Delia. Bakit po? Ganyan din siya. Tulad mo, konting galaw ko, nakaalalay agad. Siyempre naman po. Aba mukha na ba talaga akong mahina? Hindi naman. Umaalalay lang po kami. Nakatulog ka ba ng maayos o nagbantay ka na naman? Ayos naman po. Parang puyat yung itsura ng mata mo. Po? Sabi ko naman sa'yo, matulog ka ng maayos at tama. May kama naman dyan. Bakit ba dyan sa upuan ka natutulog? Baka hindi ko madinig pag tinawag niyo ako. Imposibleng hindi. Tsaka sanay na po ako sa upuan. Yun na nga, masyado mong sinanay ang sarili mo. Mamaya dyan, sumakit ang mga buto-buto mo. Kasi hindi tama ang lapat ng katawan kapag natutulog. Lo, ayos lang po ako. Anong oras na ba? Alas 4 po. Maaga pa pala. Oo nga po eh. Pwede niyong ituloy ang tulog niyo. Naku, imposible na yon. At saka 1 oras na lang aalis ka na. Oo nga po. Pero ituloy niyo lang yung tulog niyo. Magpapaalam na lang ako pag paalis na ako. Gising na ako, kaya magkwentuhan na lang tayo bago ka umalis. Sige po. Bakit ang aga mong nagising? Wala lang po. May tinawagan lang po ako. Akala ko nga po maingay ako kaya nagising kayo eh. Hindi naman. Wala naman ako nadinig na ingay. Kayo naman po. Bakit po ang aga niyong nagising? Hindi ko rin alam. Parang may nararamdaman ako. Po? Ano po? May masakit ba sa inyo? Wala, itong batang to. Nagpapanik agad. Mahirap na Lo. Walang masakit sa akin. Ano po yung sinasabi niyong nararamdaman niyo? May nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Po? Ano po? 1 taon na kitang kasama kaya kabisado na kita. Ano pong ibig niyong sabihin? Balisa ka, ramdam na ramdam ko. Bakit? Huwag niyo na po akong intindihin. Pwede ba yun? Pamilya tayo dito, hindi ba? Opo. Oh, anong bumabagabag sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po. Anong gumugulo sa'yo? Yung anak ko po. Bakit? Anong nangyari? Napagalitan ko po kasi nung nakipag-away sa eskwelahan. Bakit raw?
Hindi ko po alam eh. Ano? Pinagalitan mo nang hindi mo nalalaman ang dahilan niya? Opo. Alan, ikaw ang ama. Pero papayuhan lang kita. Huwag mo sanang masamain. Sana pinag-uusapan niyo na muna ang mga bagay bago magalit. Mali ang makipag-away. Pero dapat mo pa rin marinig ang dahilan ng pakikipag-away. Opo. Mali pong nagawa ko. Naiisip ko na po ngayon. Pag uwi mo, kausapin mo na lang siya agad. Yun nga po ang problema. Sabi nung kapitbahay ko na tumitingin-tingin sa anak ko, pagpunta niya daw sa bahay wala si Ivan. Ano? Nawawala ang anak mo? Bakit hindi ka umalis na agad para hanapin siya? Wala po kayong kasama. Ano ka ba naman, Alan? Nawawala ang anak mo. Sa kakaunting oras na lang darating na rin si Delia. Umalis ka na at hanapin ang anak mo. Sige na. Opo. Papa Dudut, sinabihan na lamang ni Lolo Fonso si Alan na balitaan siya kung anuman. Sobrang nag-alala si Lolo noong narinig niya na nawawala ang anak nito. Si Alan naman ay hindi na maintindihan ang nararamdaman. Dalawang tao ang inaalala niya, ang nawawalang anak at si Lolo Fonso na iniwan niya ng maaga. Si Lolo naman ay hindi na rin mapakali nang umalis si Alan. Para sa kanya ay kasalanan niya kung bakit hindi hinanap agad ni Alan ang anak. Sa mga ganong sitwasyon ay ginto ang oras. Bilang ang kada segundo dahil maraming pwedeng mangyari sa bawat segundo na napalampas ni Alan para sa anak. Kaya aligaga na din si Lolo Fonso. Inihintay niya ang balita mula kay Alan pero walang tawag o mensaheng dumarating. Alas 6 na ay wala pa ding balita. Nang dumating ako ay naabutan ko ang itsura ni Lolo Fonso. Papa Dudut, nag-alala ko ng sobra kasi para siyang namumutla at balisa. Nag-alala ako ng sobra, Papa Dudut. Doon ko lang nakita si Lolo na ganon ang itsura. Lolo, may nararamdaman ba kayo? Wala, Iha. Mabuti pa matulog na lang muna kayo habang nagluluto ako. Hihiga na lang muna ako. Sige po. Salamat. Lo, ayaw niyo po bang magpunta tayo sa doktor? Ayos lang ako. Kanina kasi namumutla kayo eh. May iniisip lang ako. Mamaya ko natatanungin kung bakit. Ang importante ngayon, magpahinga na muna kayo. Oo, huwag ka nang mag-alala sa akin. Basta mag-relax muna kayo. Mamaya na tayo magkwentuhan. Sige na, at gawin mo na ang gagawin mo. Ayos na ako dito. Ay nako, hihintayin ko muna kayong makatulog. Oo na nga, itong batang to. Sige na lolo. Hoy, ginagawa mo naman akong bata. Kung sa bagay, baby face naman ako. Ayan, medyo umu-okay na kayo. Paano mo nasabi? Nakakapagsinungaling na kayo eh. Salbahe ka. Biro lang lo. Ayan, hindi ka na namumutla. Oo, ayos na ako. Oh, matulog na kayo kahit 2 oras. Tapos kakain na tayo ng almusal. Matutulog na po. Ay, may tumatawag sa phone ni Lolo. Hello? Ay, si Delia ba to? Oo. Alan? Ako nga. Napatawag ka. Si Lolo. Tulog na. Kakatulog lang. Okay. May kailangan ka ba sa kanya? Kakamustahin ko lang sana siya. Eto, mabuti-buti na. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Pagdating ko kanina, namumutla siya eh. Ha? Pero okay na ba siya ngayon? Mukhang okay na naman. Sinasabi ko na ba eh. Bakit? Ano bang nangyari kanina? May emergency kasi ako. Kaya umalis ako bago mag 4:00. Ano? Iniwan mo agad siya? Oo. Ayoko sana pero siya na din naman ang nagpilit. Kahit na. Kahit pilitin ka pa niya, hindi ka pa din dapat umalis. Alam ko. Nahihiya nga ako eh. Ano ba naman? 2 oras siyang walang kasama. Paano kung may nangyari sa kanya? Iniisip ko din yan. Kaya nga hindi ako mapakali kanina eh. Iniisip mo, pero umalis ka pa din.
Oo. Sorry. Alan naman, alam mo naman ang sitwasyon ni Lolo. Tapos iiwan mo lang ng ganun-ganon. Hindi na mauulit yun. Aba, dapat naman. Delia, Lo, ay, sorry, maingay ba ako? Naistorbo ko po ba kayo? hindi naman. Sino ba yung kausap mo? Si Alan po. Ay, akin na. Gusto ko siyang makausap. Hello, Alan. Lolo, kumusta kayo? Pasensya na po sa pag-alis ko ha. Ano bang pasensya? Ang anak mo, Nakita ko na po. saan siya nagpunta? Nakitulog po pala sa kaklase niya. Ay, salamat sa Diyos. Salamat din po, Lolo. Pero pangako po na hindi na mauulit na iwanan ko kayo agad. Ano bang sinasabi mo? Importante ang ginawa mo kaya wala kang dapat ihingi ng pasensya. Anak mo ang pinag-uusapan. Opo, salamat po. Basta sana sa susunod, alamin mo muna ang nangyari bago ka tumalon sa konklusyon. Sa isang matanda masakit ang hindi mabigyan muna ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Mas lalo pa sa bata. Opo, kinausap ko na po siya kanina. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat at maayos siya. Kayo, Lolo, kumusta kayo ngayon? Ayos lang ako. Sige na, bumalik ka na sa anak mo at magkita na lang tayo. Saka tayo magkwentuhan. Sige na. Papadudot na guilty ako sa nadinig ko nung sabihin ni Lolo na dapat pakinggan muna ang dahilan bago magalit sa isang tao. Yun po ang ginawa ko kay Alan, hindi ko muna inalam kung bakit kinailangan niyang umalis kaagad. Pinagsabihan ko agad siya. Napahiya din ako sa mga sinabi ko kay Alan dahil anak niya palang dahilan ng pag-alis niya ng hindi pa oras. Isa pa si Lolo din ang nagpumilit pala kahit ayaw pang umalis ni Alan. Papadudot ganun talaga si Lolo Fonso sa amin ni Alan. Gaya ng sinabi ko ay hindi niya kami itinuturing na iba. Kaya minsan ay mahirap magpahalata kapag may problema dahil tiyak na maapektuhan si Lolo sa problema namin. Matapos ang usapan ay parang biglang naging maayos ang pakiramdam ni Lolo noong malaman niyang ligtas ang anak ni Alan. Kaya siya na mismo ang nagsabi na matutulog na daw siya. Hinintay kong makatulog muli si Lolo. Makaraan nga ang isang oras ay saka naman tumunog ang cellphone ko. Tumawag ang kapatid ko para ipalala sa akin yung pambayad doon sa project nila sa eskwelahan. Kasi wala pa akong pera noon, Papadudot. Yung huling sweldo ko kasi ay naibayad ko na doon sa 2 buwan na kulang namin sa renta ng bahay. Papadudot, medyo nangulit ang kapatid ko kaya dahil sa stress ay napagalitan ko siya, Papadudot. Papadudot, hindi ko sinasadya pero napagalitan ko ang kapatid ko. Medyo gipit kasi kami noon kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Nahihiya na ako magsabi kay Lolo Fonso kasi palagi na lamang ako nag-advance at pakaramdam ko ay naaabuso ko na ang kabaitan niya. Kaya dahil sa galit ko sa kapatid ko ay umiyak na lamang siya. Ewan kung bakit imbes na humingi ako ng tawad sa pagsigaw ay mas naggalit pa ako. Pagkababa ko ng telepono ay nagtatawag ako. Nagsusubok akong mangutang sa mga kakilala ko. Kasi wala din sila ng panahon na yon dahil may mga pinagkakagastusan din sa buhay. Papadudot, napakalaki ng tiwala ni Lolo Fonso sa amin kaya yung mga alahas ng asawa niyang si Lola Juliana ay naroon lang sa ibabaw ng isang aparador. Aaminin ko na panandali ang pinasok ng dyablo ang utak ko. Inisip ko na kunin muna ang isa sa mga alahas at isang isosoli ko na lamang kapag natubos ko na. Pero nahimasmasan ako at naiyak na lamang din ako sa sobrang kahihiyan sa sarili ko at naisip ko ang bagay na yon. Hindi ko kayang sirain ang magandang pakikitungo at pagmamahal sa amin ni Lolo Fonso. Hindi ko alam na gising na pala si Lolo Fonso at nakita niya ang pag-iyak ko. Delia, Lolo?
May kailangan kayo? Meron. Ano po yon? Kailangan kong malaman yung dahilan ng pag-iyak mo. Po? Anong po? Bakit ka umiiyak? Wag niyo na po akong intindihin. Hindi maaari yon. Nandito ka sa bahay kaya kargo kita. May problema lang po. Alam ko, may problema. Iiyak ka ba naman ng walang dahilan? Kaya sabihin mo kung ano ang problema. Sa eskwelahan lang po ng kapatid ko. Nasigawan at napagalitan mo ang kapatid mo. Po? Paano niyo po nalaman? Hindi naman ako natulog. Nagpahinga lang ako kaya narinig ko ang lahat ng pinag-usapan nyo. Lolo. Oh, wag mong sabihin na nahihiya ka pa sa akin. Delia naman, iba pa rin ba tayo dito? Hindi ba sinabi ko ng pamilya tayo? Patawad, Lolo. Madali lang naman solusyonan ang problema kung pagtutulungan. Nakita mo, napagalitan mo ang kapatid mo. Kawawa naman. Nabigla po kasi ako. Sana natuto ka na rin sa nangyari kay Alan at sa anak niya. Opo. Oh, itigil mo na ang pag-iyak. Mamaya, ibibigay ko sa'yo ang pera. Ha? Oh, bakit mas umiyak ka pa? Lolo, patawarin niyo ako. May naisip ako kanina pero nilabanan ko po. Naisip? Lolo, naisip kong hiramin ang isa sa mga alahas ni Lola Juliana para isang la. Pero ibabalik ko din po pag natubos. Patawarin niyo ako. Hayaan mo na yon. Hindi mo naman ginawa eh. Pero inisip ko po. Mas hindi ko maintindihan yung bakit hindi ka lumapit sa akin. Lolo, hiyang-hiya na po kasi ako sa inyo. Delia naman, paulit-ulit ba tayo? Patawarin niyo po ako. Pasensya na kayo sa akin. Sa palagay ko, kailangan mo rin humingi ng pasensya sa kapatid mo. Opo, kakausapin ko po siya pag uwi ko. Minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, hindi natin napapansin na nasasaktan na rin pala natin sila. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko. Maiintindihan ka niya. Sana nga po. Alam kong maiintindihan ka niya dahil mahal ka rin ng kapatid mo. Opo. Salamat, Lolo. Oh, iiyak ka na naman. Hindi na po. Salamat po talaga at patawad sa maling inisip ko. Alam mo, siguro, dapat na tayong magbasa. Opo. Kunin mo na ang diary. Opo. Anong date po ba tayo? Sa Mayo 19, 1969. May 19, 1969. Ito po. Sige, simulan mo na. Ito ang araw na dinapuan ako ng sakit sa maling panahon. Gipit kami noon. Hindi inaasahan na sasabay pa ang sakit sa akin. Dahil wala kaming pera, ay ginawa lahat ni Fonso ang paraan para lang maipagamot ako. Nagalit pa ako kay Fonso noon kasi bakit niya sinusolo ang problema. Dapat ay pinagtutulungan namin. Isa pa, ako ang may dala ng problema. Kinausap pa ako ni Fonso na hayaan ko na lang daw siya at magpahinga na lang ako. Pero hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanya na isasangla namin ang mga alahas ko. Ayaw ni Fonso dahil mahalaga daw sa akin ang mga alahas na namana ko pa sa mga magulang ko. Pero yun lang ang makakalutas ng problemang pinansyal naming mag-asawa. Napilit ko siyang isangla ang mga alahas. Laking swerte nang mabili na ang lupang binibenta namin, kaya bukod sa may pambili na kami ng gamot at pagpapacheck up, ay natubos na agad ang mga sinanla naming alahas. Narinig mo, ang lahat ay may solusyon. Opo, naiintindihan ko na po. Kahit wala na tayong kasama, lagi nating iisipin na hindi tayo nag-iisa. Gaya ko, kahit alaala na lang ni Huling ang kasama ko, ay nandyan naman kayo ni Alan para sa akin.
paglilingkuran ko po kayo hanggang kailangan niyo ko. Oh, baka umiyak ka na naman. Tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa kuha mo ako ng tubig. Opo. Bilisan mo at maliligo lang ako. Po? Pinapatawa lang kita. Papa Dudot, lalo ko pong napatunayan na hindi nagbibiro si Lolo Fonso nang sabihin niyang pamilya na ang tingin niya sa amin. Kahit may mga mali kami ay napapatawad niya kami at hindi nagdadalawang isip na tulungan kami. Dahil po sa hiya ay maya't mayang naluluha ako nang hindi ko sinasadya. Kaya si Lolo Fonso buong maghapon na nagjo-joke para lamang mapatawa ako. Matatapos na ang oras ko at bago pa ako nagpaalam ay inabot niya sa akin ang halagang kailangan ko. Nangako ako na babayaran kaagad kung hindi man ay ibabawas na lamang sa susunod na sweldo ko. Pero sinabi ni Lolo na hindi utang yon at regalo daw yon. Importante ang pangangailangan kaya dapat lang na ito ay bukal sa loob na ibigay. Hindi ko alam ang sasabihin. Naiyak na naman po ako at sinabihan ako ni Lolo Fonso na baka maubos na ang luha ko dahil maghapon na akong umiiyak. Ang sabi pa niya ay dapat alagaan ko ang sarili ko. Hindi ko ba daw siya naiisip? Kasi nga naman po kapag nagkasakit ako ay wala siyang makakasama. Kaya nangako po ako na hindi magkakasakit para laging nandoon sa tabi niya. 10 minuto nang makalis ako ay dumating si Alan. Nagkasalisi kami. Nagtataka si Lolo Fonso kung bakit ang aga ni Alan dapat ay 1 oras pa. Lolo, magandang hapon po. Alan, Po? anong oras na ba? Pasado 5:00 po. Bakit ang aga mo? Babawi lang po ako sa maaga kong pag-alis kahapon. Bakit kailangang bumawi? Naniningil ba ako? Hindi po. Para sa akin na lang po yun. Kese hodang para kung kanino pa. Hindi na kailangang bumawi pa sa isang bagay na hindi naman sinasadya. Hayaan nyo na, Lo. Hindi pwedeng hayaan. Alan, nagka-problema kayo ng anak mo. Kaya mas kailangan kanya ngayon. Imbis na samahan mo pa siya ng matagal, andito ka para bumawi. Ano ba naman yan? Lolo, wag ka nang magalit. Nasa eskwelahan naman na si Ivan kaya hindi ko naman siya iniwan. Sigurado ka? Opo naman, Lo. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. O sige, naniniwala ako. Lolo, may sasabihin po ako. Ano yon? Medyo malilate lang kasi ang tapos nila Ivan sa eskwela. Medyo gabi na po kasi yun. Magpapaalam po sana ako ng mabilis lang para sunduin si Ivan. Ay nako, oo naman. Importanteng masundo mo siya. Lolo, may isa pa po. Sabihin mo. Pagkasundo ko po sa kanya, isasama ko siya dito. Wala po kasi siyang pasok bukas para sabay na kami uuwi. Pero hindi naman po magulo si Ivan. Doon lang po siya sa kubo sa hardin. Ano? Ayos lang po kung hindi. Nagbabakasakali lang po ako. Ano bang sinasabi mo? Natural ayos lang sa akin na nandito siya. Bakit mo siya ilalagay dun sa kubo? May kwarto naman dito sa loob ng bahay. Pwede siya dun, maglaro, mag-aral. Bakit sa kubo mo ilalagay? Nakakahiya po kasi. Hiya na naman. Sorry po. Ano ba naman kayo? Sorry, Lolo. Hindi ko lang po kasi mapigilang mahiya eh. Ang dami niyo na ginagawa para sa amin. Bukal sa loob ko ang ginagawa ko. Wala akong hinahanap o hinihintay na kapalit, kundi ang pagiging pamilya ko sa inyo. Opo, salamat po. Anong oras mo ba susunduin si Ivan? Sabi ng teacher niya 7:00 daw sunduin ng mga bata. Aalis po sana ako ng 6:30. Malapit lang po kasi dito yung eskwelahan nila. Nako, umalis ka na ng 6:00. Baka mamaya matraffic ka pa. Kawawa naman yung bata kung maghihintay sa'yo. Pero… Wala nang pero. Okay po. Mabuti pa magbasa ka na lang muna. Opo, sige po. Anong date po? Ikaw na ang magbuklat. Kung anong pahina ang mabuklat mo, yun na ang basahin mo. Sige po. Ito Lo. Ang date niya, Oktubre 25.
1956. 4 na buwan pa lang kaming nakakasal niya ni Lola Juliana mo. Sige, basahin mo nga. Okay po. May trabaho na si Alfonso. Ngayon ang 5th araw niya na nagtatrabaho sa kumpanyang pinasukan niya. Oktubre noon. Wala namang inaasahan anumang sama ng panahon. Pero nagulat ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hapon na noon, pauwi na si Alfonso. Pero wala siyang dalang payong. Kaya hindi na ako nag-atubili at binitbit ko ang 2 payong para puntahan si Alfonso sa pinagtatrabahuhan niya. Napaaga ako ng dating, kaya naghintay ako sa labas ng opisina. Napakalakas na ng hangin, kaya nababasa na din ako dahil may kasama tong hangin. Nang makalabas si Alfonso, ay nagulat siya na nandun ako. Agad niya akong niyakap. Alam kong may sasabihin siya, kaya inunahan ko siyang sabihin na hayaan ako sa ginawa ko. Responsibilidad ko yon bilang asawa niya. Kaya hindi na lang nagsalita si Alfonso at umuwi na kami. Noong araw, walang cellphone. Kaya kahit hindi mo nakakausap ang taong pupuntahan mo, susubukan mo na lang puntahan. Kung nagkasalisi kami noon, mas kawawa siguro ang asawa ko. Nakaka-touch naman si Lola Juliana. Grabe ang mga sakripisyo niya sa pagsasama namin. Lahat gagawin niya para mapagaan ang buhay ko. Napakabait po ni Lola. Pareho po kayo. Ang bawat relasyon ay may sakripisyo. Minsan, kailangan nating gawin ang mga bagay na mahirap para lang sa mga mahal natin sa buhay. Tama po kayo. Malaki din ang sakripisyo mo para sa anak mo bilang isang solong magulang. Nasisiguro ko na pagdating ng panahon, magpipilit ang anak mo na siya naman ang magsasakripisyo para sa'yo. Opo. Hoy, umiiyak ka ba? Konti lang po. Oh, magaya ka na at sunduin mo na si Ivan. Maaga pa, Lolo. Basta, umalis ka ng maaga ha. Opo. Papa Dudut, mas excited pa si Lolo Fonso na masundo ang anak ni Alan na si Ivan. Kinulit niya ng kinulit ng paalala si Alan tungkol sa oras ng pagsundo nito. Nang masundo ni Alan si Ivan ay mabilis naman silang nakabalik sa bahay. Nakilala ni Lolo Fonso si Ivan. Giliw na giliw siya sa bata dahil napakabait nito. Masayang nakipagkwentuhan si Lolo Fonso at si Ivan naman ay hindi naubusan ng kwento kaya ang sigla ni Lolo Fonso. Sinabihan pa ni Lolo Fonso si Ivan na palaging sumama sa tatay niya papunta sa kanya tuwing araw ng Biyernes. Nang sabihin niyo ni Lolo Fonso kay Ivan ay hindi muna sumagot ito. Naunang yakapin niya muna si Lolo saka sumagot ng opo at nagpasalamat ito. Tinanong ni Lolo kung bakit tuwang-tuwa ang bata. Sinagot ito na dahil palagi na daw niyang makikita si Lolo at makakasama pa niya ang tatay niya kapag wala siyang pasok. Hanggang dumating ang kinabukasan at kailangan ng umalis ng mag-ama. Baka sa mukha ni Lolo ang lungkot ng magpaalam ang bata. Hindi pa tapos ang kalungkutan dahil may kasunod pala ito. Papadudot ang kalungkutan na kasunod ay galing naman sa akin. Maaga kong gumising, 3:00 pa lamang ay nagluto na ako para handa na ang lahat bago pumasok ang kapatid ko. Sabado na noon pero kailangan pumasok ng kapatid ko dahil nga sa project nila. Nung gigisingin ko na ang kapatid ko ay wala ito sa kwarto niya, Papadudot. 14 years old lamang ang kapatid ko at wala sa bahay ng 3:00 ng madaling araw. Saka sumagi sa isipan ko na napagalitan ko siya. Baka sumama ang loob ng kapatid ko at naglayas. Hindi na ako mapakali at hindi ko alam kung ano ang uunahing gawin. Nagpapanik na ang utak ko at inabot na ako ng 5:00 kakaikot sa paligid namin para hanapin ang kapatid ko. Hindi niya sinasagot ang telepono niya. Malapit nang mag-6:00 at kailangan ko nang puntahan si Lolo Fonso. Kahit aligaga ako ay pinuntahan ko si Lolo. Malakas talaga ang pakiramdam ni Lolo. Alam niya kaagad na may problema ako.
Kaya tinanong niya ako at hindi na ako nagsinungaling at sinabi ang nangyari at saka napahagulhol. Pinahinahon ako ni Lolo Fonso at sinabing tumawag sa eskwelahan at ipatanong kung nandun ang kapatid ko. Tama po si Lolo. Hindi ko na po kasi naisip yon dahil nga po sa pagpapanik. Nang tumawag ako ay sinabing nandun ang kapatid ko at pinakiusap sa akin. Papadudot na wala na pala ng baterya ang cellphone niya. Hindi niya napansin, Papadudot, na paubos na ang baterya dahil nga sa maaga siyang umalis ng bahay. May sulat palang iniwan sa akin ang kapatid ko na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ko na kasi napansin yon dahil nga po nauna ang pagpapanik ko. Sinabi niya doon na sumama siya sa kaklase niya na sumideline ng pagtitinda ng kakanin bago pumasok sa eskwela. Ginawa daw ng kapatid ko yon para makatulong sa akin. Para hindi na ako masyadong mamroblema sa project niya. Sinabi ko na hawak ko na ang pambayad sa project pero sinabi niya na nabayaran na raw niya gamit ang kinita niya sa pagtitinda ng kakanin at ang inambag ng mga kaklase niya. Dahil nalaman nila ang sitwasyon ng kapatid ko. Pagkababa ko ng telepono ay humagulhol na lamang ako sa sobrang guilty ko nang pagalitan ko ang kapatid ko. Kinalma ako ni Lolo Fonso. Humingi ako ng pasensya pero pinigil ako ni Lolo at sinabing walang dapat na ihingi ng pasensya. Huminahon ka na. Pasalamat na lang tayo at ligtas ang kapatid mo. Opo. Oh, tama na yung pag-iyak. Baka mapano ka. Nakalimutan mo na ba ang usapan natin? Sorry po, Lolo. Oh, saan naman? Hindi ko po alam. Basta sorry po sa mga pagkukulang ko. Pagkukulang? Sobra-sobra pa nga ang ibinibigay nyo. Napakahalaga ng pagmamahal na ibinibigay nyo sa akin. Salamat, Lolo. Salamat at nakilala namin kayo. Pero hindi pa ako tapos. Ano pong ibig niyong sabihin? Nawawala pala kanina ang kapatid mo. Bakit dito ka pa tumuloy imbis na hanapin mo ang kapatid mo? Lolo, nahihiya po kasi ako. Sa akin na naman. Opo, pero nilabanan ko po yun. Oh, kanino ka nahihiya? Sa mga nasabi ko po kay Alan. Sinabi? Napagsabihan ko po kasi siya nung araw na iniwan niya kayo mag-isa. Hindi ko po alam na nawawala pala ang anak niya noon. Inuna ko pang pagsabihan siya kaysa ang alamin ang dahilan ng maaga niyang pag-alis. Nasabi mo sa kanya yon? Opo, pasensya na, Lolo. Nag-alala lang naman ako sa inyo noon. Pinagsisisihan ko na po yun. Mabait na tao naman si Alan. Sigurado kong hindi naman galit sa'yo yun. Sana nga po. Pero kailangan mong humingi ng tawad sa kanya dahil sa mga nasabi mo. Opo, pag may pagkakataon po. Bakit hindi ka humingi agad ng tawad? Ngayon mo lang ba napagtanto na mali ang nagawa mo? Hindi po. Nung araw na napagsabihan ko siya, nalaman ko na din po ang dahilan ng maaga niyang pag-alis. Dahil po sa hiya ko sa kanya, nawalan ako ng lakas ng loob para kausapin siya. Maayos din yan. Sana nga po. Sigurado ako. Salamat, Lolo. Oh, tama na ang iyak ha. Baka mamaya maghapon ka na naman umiiyak dyan. Hindi na po. Mabuti pa, magbasa na lang tayo. Opo, Lolo. Pasensya na po uli. Mamaya na natin pag-usapan yan. Anong date po bang babasahin? Buklatin mo na lang din. Kung anong mapipili mong pahina, yun ang basahin mo. Sige po. Eto, Lo. Abril 1, 2007. Lo, okay po ba tong date? Ha? Oo. Okay lang po ba kayo? Ha? Oo, sige, basahin mo na. Ito ang araw na hindi ko na naitago ang tunay na kalagayan ko.
3 buwan na nang malaman ko ang sakit ko nung magpatingin ako sa doktor. Meron pala akong cancer. Nasa stage 4 na. Pero ayokong mag-alala ang asawa ko kaya inilihim ko sa kanya at ng araw na to ay hindi ako tinigilan ni Fonso para sabihin sa kanya ang tunay na sakit ko. Nanlumo siya nang malaman niya. Ay, Lo, ayos ba kayo? Oo, naalala ko lang ang araw na yan. Maraming sakripisyo para sa akin ng asawa ko. Pero ako, hindi ko man lang nagawa ang lahat ng suporta nung may sakit na siya. Lo, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kahit wala ako doon, alam ko na hindi niyo pinabayaan si Lola Juliana. Marami pa sana akong nagawa. Kaso, nalimitahan na kami ng taning niya. Buong-buo naman ang pagmamahalan niyo. Yun ang pinanghahawakan ko. May tampo ako sa kanya noon. Kasi nga, hindi niya sinabi agad. Kaya ayaw ko nang may nililihim sa akin. Ayokong maulit yung wala nang pagkakataon para bumawi. Sorry po uli, Lolo Fonso. Basta simula ngayon ay wala nang lihim. Opo, Kausapin mo rin si Alan. opo. Ayusin ko lang ang lahat sa eskwelahan ng kapatid ko na si Nika. Gusto ko pong makausap si Alan para makahingi ng pasensya ng harapan. Pero tatawagan ko na din po muna siya para lang makahingi muna ng pasensya kahit sa telepono lang. Magandang ideya yan. Salamat po uli, Lolo, sa lahat. Alam mo, nararamdaman ko iiyak ka na naman. Halika na nga at kumain tayo. Opo. Papadudot ang daming aral ang nakukuha namin sa diary ni Lola Juliana. Tinupad ko po ang pangako ko na kausapin si Alan kahit sa telepono lamang bilang paunang paghingi ng pasensya sa mga nasabi ko sa kanya dati. Natawa na lamang si Alan at nagpasalamat din kasi may natutunan din daw siya sa mga sinabi ko sa kanya. Pero kahit pagbalik-baliktarin mo naman ay mali pa din naman ang nagawa ko. Wala naman akong karapatan na pagsabihan siya dahil pareho lamang kami ng trabaho. Pero masaya na din at nagkaayos kami, Papa Dudut. May naisip si Lolo Fonso na hiniling niya sa amin na sana ay pagbigyan naman siya. Magkahiwalay niya kaming kinausap, ako ay sinabihan niya na sa araw ng Sabado isama ko daw ang kapatid ko at doon na kami matulog hanggang Linggo. Si Ala naman ay sinabihan niya na sunduin ang anak na si Ivan at doon na tumuloy sa bahay ni Lolo at matapos daw ang duty sa Biyernes ay doon pa din daw muna sila para sabay kaming kumain mula almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Hindi kami tatanggi kay Lolo Fonso kaya pumayag kami, Papa Dudut. Nung araw ng Sabado ay doon pa lang kami nagkakilala ng personal ni Alan. Nakahingi na rin ako ng pasensya ng personal. Naging magkaibigan kami at ang kapatid ko at anak ni Alan ay naging magkaibigan din. Sa araw na yon dahil pareho kaming nandoon ni Alan ay tig-isang pahina kami na babasahin. Totoo talagang sinasabi ni Lolo na masarap ka magluto, Delia. Aba, natural. Totoo ang sinabi ko. Ano ako, sinungaling? Lolo naman. Salamat naman at nagustuhan niyo ang luto ko. Nako, yung anak ko. Siguro sawang-sawa na sa luto ko. Ayun, nakarami ng pagkain. Nahihiya na nga ako eh. Aba, bakit ka mahihiya? Masaya ang bata sa kinakain niya. Kaya dapat magpasalamat ka at magana siyang kumain. Mamayang hapunan, Lo. Anong gusto mo? Sorpresahin mo na lang kami. Kasi kahit ano yon, siguradong masarap na naman. Lolo naman binibiro na naman ako. Walang biro. Panalo ang luto mo. Sige na nga. Lo, may kailangan ka ba? Ako na bahala kay Lolo. Pagod ka sa pagluluto eh. Huwag niyo nga akong intindihin. Mabuti pa, magbasa na tayo. Ay, kukunin ko po yung diary. Anong date po bang babasahin natin? Eto na, Lo. Mauna ka nang magbasa, Delia. Ilipat mo sa Marso at 13,
1955. At ang kasunod na pahina, ipasa mo kay Alan para siya naman ang magbasa. Okay po. Siya ang pinakaunang pahina. Oo, sige, basahin mo. Hindi ako gumawa ng talaan mula nung bata ako. Pero magsisimula ako ngayon para maisulat ko dito ang mga mangyayari sa buhay ko mula ngayon. Ngayon kasi ang araw na nakilala ko si Alfonso. Pinakilala siya sa akin ng aking pinsan. Pero sa pagkakataon na yon ay parang wala lang, normal lang na nagkakilala. Pero hindi namin alam na habang tumatagal nung araw na yon ay nag-iiba na pala pareho ang tingin at nararamdaman namin sa isa't isa. March 18, 1955. Napakabilis ng pangyayari. Natagpuan na lang namin ang mga damdamin namin na iisa na lamang. Mula sa nagkahiyaan hanggang sa magkagustuhan, nagkaroon ng ilang tampuhan pero hindi nag-iwanan at nangakong habang buhay na magmamahalan. Salamat sa inyo. Nakakakilig naman kayo ni Lola Juliana. Hindi pala love at first sight ang nangyari sa inyo. Pero habang tumatagal ang araw, agad-agad nagkagustuhan na kayo? Ganun na nga. Naalala ko yung araw na yon. Parehong-pareho ang saya namin ni Huling. Kailan kayo nagtapat kay Lola? Hindi na kailangang magtapat dahil halatang halata naman. Pero formal na naging magkarelasyon kami noong Marso 18. Nangharana ba kayo, Lo? Sa pangit ng boses ko, siguro kung hinarana ko siya, baka hindi naging kami. Lo, anong pinaka-naalala niyong pinakamasayang moment niyong dalawa? Marami. Pero siguro ang sasabihin ko ay yung sinurpresa ko siya. Sa tulong ng ilang kaibigan, naghapunan kami sa tapat ng dagat. Doon sa may samin noon. Alam mo yun, parang sa pelikula na magkasama kaming nakatitig sa pababang araw at inintay na umakyat ang buwan. Wow, Lolo! Nakakakilig yun ah! Kung alam mo lang kung paanong pakiramdam namin, ay, para kaming nasa ulap. Buti ka pa, Lo. Naranasan niyo yung ganyang kagandang experience. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung sa bagay. Oh, Delia, bakit parang tumahimik ka? Hindi ko kasi alam kung mangyayari pa sa akin ang ganun. Kakasabi ko lang, di ba? Hindi pa huli ang lahat. Sana nga. Sandali, may ipapabasa pa ako. 3 po ang babasahin natin ngayon? Oo, Sige, ako na lang po ang babasa. ilipat mo sa pinakahuling pahina. Huli? Eto po. Sige, basahin mo. Nararamdaman ko na unti-unti na akong humihina. Nararamdaman ko na malapit na ang katapusan. Ito na din marahil ang huling araw na magsusulat ako. Tanggap ko na ang magaganap. Babaunin ko sa kabilang buhay ang mga pagmamahal sa akin ng aking asawa. Sa iyo, Fonso. Kung mababasa mo ito kapag wala na ako, patawarin mo ako sa mga pagkakamali ko kung meron man. Ikaw ang pinakamagandang binigay sa akin ng Diyos bukod sa pamilya ko. Huwag mong pigilin ang sarili mo na lumigaya kahit wala na ako. Ipangako mo sana yan. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Kung magmahal ka muli ay hindi ko ikagagalit. Paalam, Alfonso. Mahal kong Fonso. Hoy, ano ba yan? Lumuluha ba kayo? Kasi naman, Lo eh. Kayo talaga. Gusto kong magpasalamat sa inyo, ha? Lagi niyong tandaan ang mga aral ko sa inyo. Papa Dudut, dahil masyado kaming nadala sa huling pahina na binasa namin ay hindi na namin naramdaman ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Lolo Fonso. Papa Dudut, ang mga salitang yon pala ay ang kanyang pamamaalam.
Nung umaga ay pinuntahan sila ng kapatid ko at ng anak ni Alan pero hindi na ito gumagalaw nang hawakan nila si Lolo at malamig na. Kaya tinawag nila kami. Wala na si Lolo Fonso, ang ipinabasa niya palang pamamaalam ng asawa niya ay siya ding pamamaalam niya sa amin. Pati ang mga bata po ay apektado sa pagkawala ni Lolo. At dahil kami lang ang kasama ni Lolo ay kami na ang umasikaso sa lahat para maipalibing ng maayos si Lolo. Isinama namin siya sa puntod ng kanyang asawa na si Lola Juliana. Papadudot matagal na palang naayos ni Lolo ang last will niya. Papadudot iniwan niya sa pangalan namin ni Alan ang bahay niya at ang mga pera niya sa bangko ay hinati ng parehas sa amin. At ang mga alahas ni Lola ay iniwan niya sa akin kasama ang isang sulat na nagsasabi na malaki ang may tutulong ng mga alahas na ito kung kakailanganin mo. Itago mo at gamitin kung kinakailangan. Nangako kami ni Alan na iingatan ang lahat ng iniwan ni Lolo. Doon na kami nanirahan sa bahay ni Lolo, ako at ang kapatid ko kasama si Alan at ang anak niya. Matagal na kaming magkakasama sa bahay, para na kaming pamilya, isang pamilya. Papadudot gaya ng nangyari kina Lolo Fonso at Lola Juliana. Hindi namin namalayan ni Alan na nagkagustuhan na pala kami. Nagpakasal na po kami at nagulat kami nang minsang silipin namin ang diary ni Lola Juliana. May katabi itong isa pang diary. Yun naman ay ang diary ni Lolo Fonso. Meron din pala siyang sarili niya. Nagsimula ang diary niya noong nawala na si Lola. Kumbaga ang pagpapatuloy ay nasa diary niya at ang mga tauhan ay si Lolo, si Alan at ako. Nabasa namin na gusto pala ni Lolo na maging kami ni Alan kasi pareho daw kaming mabait at siguradong liligaya daw kami. Pero wish niya lamang yon. Hindi naman niya ipinilit ni hindi nga po niya sinabi sa amin ng direkta. Pero nagkatotoo ang wish niya. At masaya kami at sigurado kami na mas masaya si Lolo Fonso para sa amin. Salamat po Papadudot sa kwento ng isang mabuting tao. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Delia at Alan. Ang buhay ng bawat tao ay personal na karanasan niya. Pero ang sariling karanasan ay maaring magamit para matulungan ang isa pang tao upang malampasan ang dinadaan ng pagsubok. Malaki ang naitulong ng buhay at pag-ibig ni Lolo Fonso kina Delia at Alan. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay gawing pundasyon ng bawat karanasan para sa sarili o para makatulong sa kapwa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papadudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.